Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Sa trending and viral news, bagong diskubreng uri ng palaka sa Pilipinas, kinilala ng ASEAN. Ating silipin ang trending tungkol sa uri ng palaka, kasama si Dustin Bayog. Isang bagong diskubreng uri ng fang frog na matatagpuan dito sa Luzon Island ang kinilala ng ASEAN Center for Biodiversity o ACB sa selebrasyon ng World Wildlife Day. Ang naturang palaka ay may scientific na Limnonitis cassiopeia na sa loob ng 2 dekada ay nakalangkalin tulad ng batang Luzon giant fang frog, ngunit napag-alaman na hindi ito closely related at magkaibang species. Makikilala ito sa tila malaking pangil sa kanilang lower jaw na ginagamit daw sa male-to-male combat, kung kaya mas malaki rin ito sa mga babae at mas malaki rin ang ulo nito. Isa ang Limnonitis cassiopeia sa 9 na bagong wildlife discovery sa Southeast Asia, kung saan para sa ACB ay marapat na pangalagaan kabilang ang kanilang natural habitat. Dagdag din ito na mas magbigay kamalayan ang bawat membro ng ASEAN sa responsibilidad nito pagdating naman sa wildlife conservation. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Pilipinas, nanawagan ng mas matibay na proteksyon sa mga migrant workers sa ILO. Nanindigan ang Pilipinas para sa mas patas at ligtas na labor migration sa isinagawang 353rd session ng International Labour Organization Governing Body sa Geneva, Switzerland. Sa pangunguna ni Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., tiniyak ng delegasyon ng Pilipinas ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan ng mga migranteng manggagawa, kabilang ang portability ng benepisyo pagdating sa Social Security. Dito ipinanawagan ng bansa sa ILO na bumuo ng pandaigdigang balangkas, upang matiyak na maipagpapatuloy ng mga manggagawa ang kanilang pensyon, healthcare, at iba pang benepisyo saan man sila magtrabaho. Binigyang diin din ng Pilipinas ang pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon sa digital recruitment platforms, upang maprotektahan ang mga manggagawa laban sa mapanlinlang na hiring practices. Bilang isang pangunahing bansang nagpapadala ng manggagawa sa ibang bansa, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang mga reformang magbibigay ng mas matibay na proteksyon at mas pantay na oportunidad, para sa lahat ng migranteng manggagawa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.